Bible. Ano yung purpose? What's the purpose of the Bible? Bakit kailangan pa may Bible? Bakit? Diba? Dati nung elementary days, we have mathematics, science, textbook, but it never tackles about life. So the greatest purpose for the Bible is that the main reason is why God gave us the Bible is for us to know the way of salvation. Yung kaligtasan. Diba? Hindi ko lang matandaan kung dati tinatanong niyo sila, paano kaya ako mapunta sa langit? Nagtanong din ba kayo sa sarili niyo? Paano kaya? Diba? O yung iba, ay nandiyan naman ang langit eh. O diba? Tapos maraming tanong sa mundo. Ay, paano yung mga dati pa? It is between them and the Lord. Paano to hindi sila nakarinig? Nakarinig din sila. Diba? Kaya nga, kailangan natin ng Word of God so that we know for our salvation. Diba? Yung iba gusto na bumalik sa Lord eh. Lord, bilisan mo na! Ang tanong doon, yung pamilya niyo ba na naglilingkod doon sa Panginoon, nakakilala sila kay Lord? Hello? Amen. Amen. Yung ilan pa lang. Ay yung kamag-anak mo, pinsan buo mo, yung kaklase mo, ilan pa lang sa kaklase mo. Diba? I thank God na marami-rami rin sa kaklase ko. Some of them are, may pastora na nga din akong kaklase. Yung valedictorian namin. Diba? Yung iba, may pastor na rin akong kaklase. Little by little, perfect ang timing nila. Yun yung kagandahan doon. So, the Bible teaches the way of salvation which is through faith in Christ Jesus. Hindi ito by sect. Punta ka ng Assemblies of God, maliligtas ka, no? That's not the Assemblies of God teaching. You need to have the Word of God. You need to believe Jesus. You need to accept Jesus as your personal Savior. That's the way. For God so loved the world. Binasa natin kanina. And ang kagandahan nito, sabi ng 1 and 2 Timothy 3:15, sabi dito, and how from infancy you have known the Holy Scripture, which are able to make you wise for salvation and through faith in Christ Jesus. Kung yung mga unang sumakop siguro sa atin sa bansa natin ng Pilipinas, they brought the Word of God. Nako, grabe. But, anong dinala nila sa atin? They brought religion. Diba? Huwag na natin tingnan yung sarili natin. Sa atin, Chinese. Hindi ka Chinese. Chinese, Chinese. Oo, naman Chinese. Chinese blood ba? Oo. Iba ng blood mixture natin. Yung iba, maniniwala silang Espanyol. Spanish. Diba? Yun lang yung kagandahan doon dahil gumanda yung lahi mo. Pero yung way of salvation mo, grabe yung traditional natin. Diba? Kaya mo, wala ka ng pagkain, pagpista, maghahanda ka, mangungutang. Diba? Wala ka ng pansain, pero magsasabong ka pa. Diba? Magsusugal. Diba? Ang dami. Kung isa-isahin natin, grabe. Grabe yung, paano mo kontrahin yun? Mali yung ginagawa mo eh. Hindi. It is through the Word of God. Kung inuna nila na pinadala yung salita ng Diyos, no? And from your infancy, yung baby ka pa. We're so blessed kaya nga, train your child. Parang habang baby pa, alam niya na yung you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise. Alam mo na na mali yung, tingnan mo hindi man sa kwan. Alam mo na na masama sa kalusugan mo yung uminom, manigarilyo, o ano man, pero ginagawa mo. O, di ba? Isa mo natutunan yan sa barkada mo, kasi hindi ka na
Naturuan, wala kang salita ng Diyos. Makes you wise into salvation. Di ba? Nung nakarang araw, nagkukwentuhan kami nung isang pastor friend namin. Kasi may nauna na naman, na-cardiac arrest. Ang pastor, batang-bata pa. So dapat, kaya nga nagpagawa siya sa akin ng kwan, sabi niya, bro, gawan mo ako ng kwan kasi magbabasketball daw sila ng kasama ng mga pastor. Healthy living daw dapat. Diba? Alam mo na masama ang lahat ng sobra, kain ka pa rin ng kain. Lechon pa mo. Oh, lechon, masarap ang lechon. Soft drinks pa mo. Oh, diba? Drink moderately. Diba? Hindi masama yung pakunti-kunti lang. Ang masama doon yung sobra. Kaya, ang kaganda nito, to make you wise eh. Oh. Isipin mo, almost 5 years ko nakamit bago na ibsan yung 10 kilogram. Hoping maabot ko yung 75 na timbang. And, in Ephesians, for it is by grace you have been saved. Hallelujah. Hindi. Through faith, and it is not from yourself, it is a gift God. A gift, regalo ito ng Diyos. Hindi ito payabangan. Di ba, maraming tao nagsasabi, lalo sa atin sa Pilipinas, yung grupo ng pagpumasok ka sa kanila ay sila lang maliligtas. Alam niyo kung ano yun? Tuklasin niyo na lang sila. Di ba? Marami sila doon. Di ba? It is through faith and it is not from yourself. It is a gift of God. Regalo ito ng Diyos. Minsan yung tao, nandun na, binibigay rin ng Panginoon, ayaw eh. Di ba? Subukan nyo ha. Marami kayong ini-invite magsimba, di ba? Iilan lang yung gusto. Pag invite nyo sila uminom. Marami. Oo. Di ba? Nalatang yun. Invite mo, kahit alam mo na pro-praise God ako, salamat ako sa Panginoon na kahit lasinggero lahat ng tao sa bahay namin, hindi ako natutong uminom. Kumain lang ng pulutan. Hindi ako natutong manigarilyo. I was so blessed with that. Because there is a fear. Kasi yung paniniwala ko, templo ng Diyos yung katawan ko. Bakit ko naman dudungisan? Bakit ko dudumihan? Diba? I thank God, malapit na magsalapi yung edad ko, ay wala pa akong... Yung iba, yung mga kaedad ko na takorens, marami na silang... Ano tawag dito? Marami silang... Nararamdaman. Hindi. Maintenance. Marami na silang maintenance. I thank God na it's a privilege. At my age right now, nakakalakad ka pa. O diba? Nagagawa mo ba mag-push up? Diba? It is the grace of God. Hallelujah. This is the greatness of the Lord in our life. In Romans 23:22-24, it says, this righteousness is given through faith in Christ Jesus. Hallelujah. To all who believe. Do you believe that the Bible is the Word of God? Kailangan. You need to believe. Even the Word of God is in John 3:16, for God so loved the world, at whosoever believe. You need to believe only. There is no difference between Jew and Gentiles. Yung maganda ito. Alam niyo ba kung sino yung mga Jew people? Sila yung mga pinili. Sila yung mga Israelite people. Wala tayong privilege nun. Pinili sila ng Diyos. But praise God because we believe. Hallelujah. There is no difference between John, for all have sinned and fall short to the glory of God. Walang pinili. Lahat nagkamali. Ba't nagagandahan? And all are justified freely by His grace through the redemptions that came by Christ Jesus. Wow! Diba? Dahil sa ginawa ni Kristo sa cross sa Kalbaryo, you are not, Jew ako eh. Gentile ako no. Free friends, equal.
Hallelujah. Yung freedom, yung kalayaan, yung kaligtasan. There is no difference between Jew and the Gentile, for all have sinned and come short of the glory of God. And all are justified. All. Hallelujah. Either, meron tayong 7 archipelago, right? Kahit saan kang archipelago, same, equal. If you only believe, kailangan mo lang maniwala. And in Romans 9, next. What then shall we say, that the Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it? A righteousness that is by faith. Hallelujah. Kailangan natin ng faith, pananampalataya. But the people of Israel who pursued the law as the way of righteousness have not attained their goal. Why not? Because they pursue it not by faith, but as of it were by works. They stumble over and the stumbling stone. Kaya ngayon, marami pa rin sa kanila hindi naniniwala. Diba? Special people sila. But praise God, hallelujah. Because of the word of God. Ito yung kagandahan. Diba? We're justified through Christ. There's no other way. There's no other religion or whatever. There's only one way. And His name is Jesus. He's the way, the truth, and the life. Diba? So, kung gusto natin mamuhay ng matuwid sa Panginoon, kailangan natin ng salita ng Diyos. Amen. Minsan yung tao, alam ko na, from Genesis to Revelation, pero hindi sila sa buhay. Lagi lang nasa isip. Pero yung little things, hindi sila sa buhay. So we need to be aware. Kailangan. And in Acts 59, Acts 59, He did not discriminate between us and them. Ito yung kagandahan. Di ba? For He purified their hearts by faith. It is God. So every time na makikita natin Ama sa langit, yung sin, the inherited sin from our forefather, hindi na. Ang makikita na ay yung dugo ni Kristo na dumaloy sa cross ng Calvary. Diba? You are been crucified, purified by the precious blood. Kaya, minsan yung tao wala eh. Walang, hindi iniingatan, hindi, basta na lang, di ba? Grabe. Minsan yung law ang sinisisi, law abider daw. So if we have the word of God, hallelujah, it will change us. Ang dami kong friend, as in malala. Kung ibalik natin, sabi ni Paul, I'm the worst sinner. Si Paul. Alam niyo ba kung anong life meron si Paul dati? Pag nakita ni Paul na may gawain tayong ganito, maya patayin tayo lahat. Papatayin tayo ni Paul. But praise God, hallelujah. Binago siya ni Lord at instant. If you wanted to have a new life with the Lord, kailangan natin. And God's word further teaches the believers how to live for God. Ito yung kagandahan. May guide tayo, di ba? Pag bumibili tayo ng mga appliances, may guide. Paano natin i-open? Pag hindi mo sinunod, putok. May manual. The Word of God is the manual of our life. So, kailangan natin na basahin, kailangan natin ng salita ng Diyos. To be a Christian is not just having religion. It's having a living relationship with the Holy Spirit, with the Holy God. Those a Christian ought to live a holy life as the God he believes in. Kailangan. Kung sino yung Diyos, kasi ganito yan. Di ba? Sa pamilya nyo, yung lolo mo dati walang ano yun? May katungkulan, wala? Wala.
Pero pag sinabi ng kapitbahay mo, si yung matandang balong, mabait yun, ganito, ganyan, di ba? It reflects everybody. Pero pag, lasinggero yan. Di ba? Nakita mo? Oo. Nakita mo yung pattern, di ba? Doon sila nakikilala. Doon sila nakikilala. Doon sila. Tayo, identify tayo as what? As Children of God. Hala, buwan na ganyan, pero bakit lasinggero? Hala, buwan na ganyan, bakit hindi nagsisimba? Diba? Hala, buwan na ganyan, nagmumura. Hala, buwan na ganyan, pero ganito, ganyan, ganyan. Alam niyo ba na every time na ginagawa natin yun, yung banal na espiritu ay umiiyak. Dahil kasama natin siya. He is with us. He is a person. Kanina nga narinig ko, he is a person. He is loving. He is kindness, goodness, faithfulness, self-control. Ganon. Kaya, kailangan natin maging Christ-like eh. Kasi one day, hallelujah. So, in 2 Peter, His divine power has given us everything we need for a godly life. Diba? Hindi mo kailangan maging pastor para maging godly ka. But kung gusto mo talaga mag-pastor, mas masaya yun. Kasi sabi ng salita ng Diyos, the harvest are plenty, the laborers are few. Kala nyo, dinadala ko kayo dito para wala. Ay, panahon pa. Through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Sino tinawag niyo tayo? By His own glory and goodness. So it reflects our Father in heaven kung sino tayo. Diba? Pag naging pasaway tayo, lang, linyada yan, mga ganito, ganyan. Diba? Through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature. Dito pa lang, let His kingdom come. Hindi yung siya lang yung appointed. Kilala niyo yun? Diba? Lahat tayo. Privilege natin yun. Through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by the evil desires. Tingnan nyo. Pag Sunday, mas maraming pang tao sa sabungan. Mas maraming tao sa mall. Mas inuna pa nila yung mall. Maraming tao sa mga beaches. Diba? Tingnan nyo sa mahalata nyo talaga ito. Sa church, pag merong okasyon, alam maligo sa dagat, maraming nag-attend. Tama mali? Tama. Diba? Kaya dito pa lang, kaya yung system natin, yung iba kasi, for example, malapit na anniversary natin sa pag anniversary, maraming in-invite. Pag walang anniversary, wala nang tao. Oo. Pero dito, hindi tayo ganoon. Every day is anniversary. Bakit? May pagkain tayo eh. Fresh food and spiritual food. Sanayin natin yung tao na kailangan nilang ganito ang gagawa. Diba? Kaya bakit we bring one soul at a time? Maraming gagawin ng Panginoon. Diba? Precious, so that through them may we participate. Kailangan in divine nature and escape from the corruptions in the world caused by the evildoers. Woo! Diba? Sa sanlibutan, marami kang nakikita mo naman yung tumira ka na sa accommodation, di ba? Anong nakikita mo? Wala kang nakikita? Nagbubulag-bulagan. O nagbubulag-bulagan? Yung mga babae doon, mga lalaki doon. Kaya nga binalik doon ni Sir sa atin eh, sa amin eh. Diba? Ganon ang mundo. Kaliwat kanan. Diba? But we need to stand firm. Gusto ng Panginoon na mabago yung buhay natin. We need to live according to His promises. Amen? Amen. So in last,
How can a young person stay on that path of purity? Ito yung lagi mo, paano pastor mananatili? By living according to your word. What word? The word of God. Hallelujah. The Bible, the word of God. Kailangan ng salita ng Diyos. It's the light to our path. And I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Kailangan. May na-memorize ko tayo ng salita ng Diyos. Minsan pag may problema tayo, hindi ko lang alam ha, sa reality ha. Pag may problema kayo, anong pinupuntahan nyo? Yung tropa nyo, yung ganito nyo, o yung salita ng Diyos? Try nyo, unahin nyo yung salita ng Diyos. Ito yung lifestyle namin natin nyo, na pag may somebody or something, we pray. And we ask the guidance. Grabe! Pag nagbigay ang salita ng Diyos, talagang ang dami. Magugulat ka na lang, punong-puno. Wow, Lord, salamat. Katulad dito, yung gawain natin itong Friday. Sabi ko, Lord, kailangan pa ba? The Word of God says, the harvest are plenty, but the laborers are few. Kailangan. And we are not the builder. Jesus is the builder of the church. Even the gates of hell shall not prevail. O, diba? One day, magugulat na tayo, ang dami natin sa Friday group. Ang dami natin sa Saturday group. Ang dami natin sa Sunday group. It is because even the gates of hell shall not prevail. Hallelujah. Do you believe in that? Amen? So, through the Bible, God's communicate to man to His loving plan of salvation. This is the Word of God. Yung iba, dati na sa Pilipinas, nag-house to house kami. Lagi kong tanong, pag namatay ko kayo ngayon, pupunta kayo sa langit? Ay, huwag naman. Ganun pa. Oo, diba? Katak-katak pa eh. Oo, huwag naman. Ganun pa. Tradition. O, tapos sabihin nila, malalaman ko na yan, pag namatay ako. Hindi ko lang alam kung na-encounter niyo yun. Di ba? Pero hindi pala. Habang buhay pa tayo, kailangan natin malaman na tayo may kaligtasan. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. So, hindi kailangan komplikado. Hindi mo kailangan ng ganito, ganyan. Pero iilan lang. Even, who knows the story of Noah? Sino si Noah? Yung gumawa ng barko. Yung gumawa ng barko. Buti hindi yung kinain ng pangin. Jonas yun eh. Si Jonas na. Alam siya pala eh. Di ba? During the time of Noah, up to the time of Jesus, at our time right now is the same. Sa time ni Noah, walang naniwala, di ba? Baliw na si Noah. Bakit? Sa dami-dami niyang paggawa ng barko, doon pa sa tuktok ng bundok, walang sapa, walang ilog, wala lahat. Tama? Di ba? Wala. Baliw. Hindi nagtatawa lang siya nun eh. Di ba? At the time of Jesus, same thing. He crucified to the cross. Wala pa rin naniwala. Even his disciple, si Peter na, 3 beses pa siya kinantuwa eh. Di ba? Pero the good thing is that in all those things they believe, that changes. Kaya umabot sa atin yung gospel. Kung gospel siguro inuna sa atin, kung walang naging hindrance, masaya siguro. Diba? So, while in this world, kailangan natin the Word of God. God saw to it that this plan given in the written form so we can be certain about the way of salvation. Yung ibang gusto, Lord, kausapin mo naman ako, please. Diba? Hindi ko lang alam, mayroong mga ganun, may problema ka, Lord, kausapin mo naman ako. Sabi ng salita, there is the word, the Bible is the Word of God. Kailangan mo na basahin. Kailangan mo lahat of promises. Nandyan yung lahat, binigay ng Panginoon. God's breath, rebuking, teaching, correcting. Nandyan na sa lahat.
Di ba? Kompleto. So, kailangan natin in every day of our life. Diba? Kaya ako, magawa na ako. Dati hindi ko na yung ginagawa ko naman ulit yung daily nuts ko. So that kahit pa paano, baka makita ni Balong, hindi niya masishare. Hindi ko alam kung pinapanood din ni Balong. Yung sinasabi ko sa iba. Diba? I-share niyo. Kasi para maraming tao. Kung kaya niyong gumawa, ay encourage you to do your own daily devotional. Di-join mo rin sarili mo. Okay ba? Subukan mo mamaya Balong. Okay ba? Kung ano lang ang naiintindihan mo. Ganon din kami dati eh. Kung ano lang ang insight mo dun sa nabasa mo. Now, for God so loved the world, He gave His only. Mahal pala ako ng Panginoon. Simple as that. Tapos ipag-pray mo sila. Diba? You know, during my college days, I said, "Sir, Jesus loves you." Yun lang alam ko eh. Diba? Hanggang sa unti-unti. Hanggang sa natuto, hanggang sa nag-Bible school. Pero hindi natatapos doon. Wisdom and knowledge every day to cultivate para magkaroon ka every day in our life. Diba? At alam ko one day magugulat ka na lang, wow. Always remember that the Bible is the Word of God. His promises is always the purpose for the Bible. We have 66 books and 40 authors, 40 or more authors. Ewan ko kung memorize niyo yun. Genesis, Leviticus, Deuteronomy, the 5 Pentateuchs. You start reading. Nakatulog ako. 30 minutes na siguro. Nakatulog na ako. Eh, ganun ang gusto nito tanin eh. Antok ka palagi. So, let's pray. Let's stand together. In all those things that we are doing, sa lahat ng bagay, He is there for us always. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo. This is the very purpose why there is a Word of God for every one of us. Yung salita ng Diyos na nagbibigay ng guidance. Yung intellectual, good thing if you have that kind of intelligence, but if you don't have Jesus in your life, yung intelligent na yun wala. Patsun? Taas mo, no? Tama na yan.